ang pinakamaliit na bato. Ang guro at ang kanyang mga estudyante ay naglalakad sa isang bulubunduking lugar. Malayo pa ang kanilang lalakbayin. Ang mga estudyante ay nakaramdam na ng gutom. Wala naman silang nadaraan ng puno na may bunga para makapitas sila ng makakain. 2 batis na ang kanilang dinaanan. Uminom silang lahat sa 2 batis. Napawi naman ang kanilang uhaw. Ang hindi lang nawala ay ang nararamdaman nilang matinding gutom. Wala rin naman mga bahay at tindahan sa kanilang dinaraanan. Maaari sana silang bumili o humingi ng anumang pagkain para mapawi ang kanilang gutom. Nahihiya naman silang magsabi sa kanilang guro. Alam nila na ang kanilang guro ay mayroong kapangyarihan. Kung gugustuhin nito ay maaari itong makagawa ng pagkain para sa kanilang lahat. Kaya laking pasasalamat nila nang huminto sa paglakad. Ang kanilang guro ay humarap sa kanilang lahat. Malayo pa ang ating lalakbayin, sabi nito. Kailangang magkaroon tayo ng panibagong lakas. Tumamput kayo ng tig-itig 1 bato at dalhin ninyo, dagdag pa nito. Nagdamputan naman ang mag-estudyante. Mayroong dumampot ng malaki at mayroong maliit. Isa sa mga estudyante si Islaw. Naiinis siya sa kanilang guro dahil gutom na nga. Sila at pagod ay pagdadalhin pa sila ng bato. Sa inis niya, maliit na bato lang ang kanyang dinala. At lihim pa niyang pinagtawanan. Ang ibang kasama dahil malalaki. Pangbato ang kinuha ng mga ito. Pagsapit nila sa 1 batis ay sinabi ng guro na magpapahinga muna sila doon at kakain. Saan po tayo kukuha ng kakainin? Inis na tanong ni Islaw. Iyang mga batong pinadala ko sa inyo ay gagawin kong tinapay, sagot ng guro. Iyan ang magiging pagkain ninyo. Sa isang pitik ng daliri ng guro ay naging tinapay nga ang mga batong dinala ng bawat isa. Sising-sisi si Islaw dahil pinakamaliit na bato ang dala niya.